I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best, mga Filipinos, OFW, Marcos Loyalists and supporters. Nako, mga best, mayroon tayong upload videos. Ay grabe, natatawa talaga ako. Tingnan nyo po yung Pangulo ng Pilipinas. Ano po ang nagawa niya sa loob ng 3 taon? Grabe, no? Talagang sangkatirba yung kanyang mga proyekto. Yung mga magagandang programa niya. Grabe, ang daming niya nagawa sa totoo lang. Pero mga kababayan, dahil sa galing at talino ni Pangulong Marcos Jr., hindi po nakayanan ng isang DDS. Ang ginawa ng isang DDS, sinampahan niya po ng kaso si Pangulong Marcos Jr. for impeachment. Natatawa talaga ako, guys. Nag-aksaya lang ng panahon ito si Cardina, Duterte Party List. Ito, basahin ko sa inyo, Ayan yung nagsampa ng ng impeachment for Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun, mga kababayan. Tinarget niya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi pa niya kilala si Pangulong Marcos Jr. kung gaano kagaling yan. Nako, sabi ko nga, nag-aaksaya ng panahon ito. Gusto lang sumikat, mga kababayan. Para dating, pina-impeach ko yan. Nagsampa ako ng kaso for impeachment para sa Pangulo ng Pilipinas. Anong ground? Kasi ito yung ground, mga kababayan. Basahin ko sa inyo. Itong post ni Abante News Online, no? Babalik si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardima sa Kamara de Representantes upang opisyal na ihain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay na pagpayag umano nito na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. See guys, ito umupo lang sa house or naging politician ito, hindi po para sa mamayang Pilipino. For Duterte lang. Tingnan nyo, napakababaw yung reason, mga kababayan. Sa totoo lang, bakit kanyo? Si PBBM, hindi po basta-basta yan gumawa ng desisyon na ikakapahamak or ikakasira ng kanyang kredibilidad bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan ang pakatandaan nyo. Ikaw, Mr. Cardina, Cardina or Kadima or Kadina, baka hindi mo alam. Si Cory Aquino nga, hindi umubra sa mga Marcoses. International pa, dinala ang kaso. Umubra ba? Hindi. Nanalo ba? Hindi. Tandaan nyo, nanalo ang dating First Lady. Dahil sa mga pagbibintang sa mga Marcoses kung ano-anong klaseng uri ng kaso na isanampa sa kanila. Pagnanakaw, lahat. Diba? Dahil sa ill-gotten wealth, dinala pa sa Amerika. Anong nangyari? Natalo. Ang mismo Pangulo ng Pilipinas. Si Cory Aquino nga hindi umubra. Ikaw pa kaya? Nandahil lang dyan. So do you think nagdidesisyon ang Pangulo? Para makipag-cooperate sa Interpol? Para maipadala si Digong sa The Hague? Hindi niya gagawin yun kung may paglabag sa batas. Lagi niyo tandaan, mga dilis, batas po ang laging pinanghawakan ng Pangulong Marcos Jr. Alam na alam niya kung anong tama't mali. Kaya yung kaso na isinampa nyo sa kanya for impeachment, nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Si BBM pa, mahal ng taong bayan. Ngayon pa lang, nakikita nyo ang kanyang mga magagandang gawa sa Pilipinas. Sa panahon ba ni Digong, may nagawa ba siya? Anong nagawa niya para sa mga magsasaka? Wala. Baon ng Pilipinas sa utang. Sino ngayon ang nagbabayad ng utang ng Pilipinas every year? Si PBBM yun. Yan po ang hindi nagagawa ni Digong. Ang mga magsasaka, naging masaya sila ngayon dahil kay Pangulong Marcos Jr. Solid yung tulong nila. Galing sa Pangulo.
Sa idea ni PBBM yun. Biro nyo yun. Libreng titulo ng lupa. Binayaran ng utang. Libreng fertilizer. Ginawa ng Pangulo ng paraan para umutang sila sa land bank. 2% lang ang tubo. Ngayon hindi na sila uutang sa mga 5-6 or sa kapitbahay. Madali na lang sila umutang, mag-loan. Dalawang papel na lang ang requirements, hindi tulad dati sang katerba. Biro nyo yun. Lahat si PBM ang gumagawa ng paraan para sa ikaganda ng bansa na ito. Tapos sinampahan nyo ng ganyang klaseng walang kakwentang charge laban sa kanya. What the heck? Diba? PBBM pa ang tinarget mo. Hindi mo kakayanin yan, iho. Alam nyo, ang ginagawa itong mga DDS, nagpapasikat lang to eh. Mga diversionary tactic lang mga ginagawa nila. Kahit alam nila, dumaan po sa due process, dahil po ay batas ang sinunod ng pahamalaan, ipipilit lang din talaga nila yung gusto nila na lumabag sa batas ang Pangulo. Pero hindi ba nila iisipin ang Pangulong Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas? Alam niya kung anong tama't mali. Alalahanin niyo mga kababayan, nasa paligid ni Pangulong Marcos Jr. Karamihan po yan mga abogado. Mga bihasang abogado, dating mga Chief Justice. So pag nagdesisyon ang Pangulo, means may legal na basihan po yan, no? Hindi po pwedeng ipahamak ang Pangulo ang sarili niya na ikakasira ng kanyang pagkapangulo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito si Cardima, talagang masasabi natin itong DDS na ito. Panatiko ito no? Naging politician ito para kay Duterte. Pinaglaban ang mga kriminal. Di ba? Cardima, ayan Cardima impeachment complaint laban kay PBBM hindi tinanggap. Hindi tinanggap ang complaint mo kasi wala naman talagang sigurong basihan. Hindi, ibig sabihin natin, walang basihan. Tama naman po yun. Sabi nga ng Pangulo, wala tayong kaugnayan sa ICC. Wala naman sila jurisdiction. Ang mayroon lang kaugnayan tayo is cooperation for Interpol. Totoo naman yun. Siguro naman guys, ang daming abogado na nag-explain tungkol dito. Pero, sadya lang matigas ang ulo itong mga DDS na ito. Ayaw nila paniwalaan kahit ang katotohanan ay nakikita nila at nababasa rin naman nila. Hindi ba nila naisip yung ginawa ni Digong? Yung mga inusinting tao na mamatay nung sa panahon niya, kadami-dami. Kahit sabi mo 100 lang, 100 yan dapat lang din na managot. Di ba? Kung walang pagkakasala si Digong, hindi naman makukulong yan. For sure naman yun. Di ba? Ito, para kompleto detalyado mga kababayan, basahin natin ng buo. Sabi dito, babalik si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardima sa Kamara de Representante upang opisyal na hinain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagpayag umano nito na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ay nako, ano pa ang gusto nyo mangyari? Nakukulong na nga, ang dami niyo pong sitsi burichi. Di ba? Ayon kay ang Cardima, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil wala roon si Secretary General Reginald Velasco nang sila ay pumunta ngayong Huwebes, Mayo 8. Di ba naisip ni Cardima ang speaker ay si Speaker Martin, pinsan ng Pangulo? Sus Mario Joseph. Tingnan nyo guys ayaw nila talaga tatantanan si Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, kakayanin kaya nila si PBBM? Sinabi ko nga, dekada na po sinisiraan ang Marcoses. Pero hindi po nila nakayang ipinakulong itong mga to. Bakit? Kasi kakampi nila ang katotohanan. Ngayon, sa ganyang paraan, sampahan mo ng kaso for impeachment ang Pangulo. Nako, napaka-cheap yung basihan mo, Cardima. Hindi mo lang inisip, Pangulo ng bansa yan, na alam mo na hindi ka magtatagumpay. Naku po,
Tandaan po natin guys, mahal ng taong bayan si PBBM. Ang dami nagawa sa loob ng 3 taon. Ito ba si Cardima may nagawa yan? Wala. Tumatakbo lang yan sa party list para kay Digong. Ay pagtatanggol ang mga kriminal. Kaya kayo, wag nyong iboto ang party list nito. Duterte Youth Party List yata ito, no? The office of the General is not accepting it because wala daw ngayong araw na ito ang SecGen, sabi ni Cardima. Ang kiniklaim ng Office of the Secretary General, it is only the Secretary Gen who can receive the complaint. Okay? Ayon kay Cardima, siya at ang kanyang misis na si Marie na magsisilbi rin complaint ay babalik sa kamara sa Martes. Hay, nako. Well guys, ako para sa akin, panggugulo lang to mga to eh. Hindi nyo kakayanin si PBBM. Naku po. We are filing an impeachment complaint against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of Filipino citizen Rodrigo Duterte to foreign. Sabi ni Cardima, mapapahiya lang ito. Sabi nga natin mga kababayan, hindi magdesisyon ng Pangulo kung yan po ay may paglabag sa batas. So dahil yan, siyempre pinag-aralan niya ng palasyo eh. Kung nararapat ba ito ay padala sa dahek, natural. O, nangyari is nangyari. So, ibig sabihin, walang paglabag ang ginawa ng pamahalaan para isuko si Digong doon. O, sabi nga, di ba, ng mga abogado, 2017 pa yung kaso na yan. So, ibig sabihin, pasok pa rin sa jurisdiction ng ICC. O, nagkataon lang, sa Marcos administration, in-implement yung warrant of arrest. Aba, talaga naman. Tingnan natin nga kung makakalusot kayo. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit siya isang Pilipino ay surrender sa mga dayuhan. Dagdag pa nito ba, nagsalita ka ng dayuhan. Ay yung ginawa ni Digong. Sinuko niya yung Ayungin Shore sa bansang China. 'Di ba sinabi ni ni dating Chief Justice sa Carpio? Yung Ayungin Shore, kung bakit hinaras tayo ng mga Chikwa, hindi ba kasalanan ni Digong yon? Nakita mo si PBBM, di mo nakita si Digong? Yung kanyang economic advisor, isang banyaga, di ba may paglabag sa batas yun? Traidor yun, betrayal yun sa mamamayang Pilipino, gunggong. Ito naman, kung makapag sampa ng impeachment, akala mo naman kakatigan siya. Sus, Maria Josep. Ayon kay Cardima, dapat papanugutin si Marcos kaugnay ng culpable violation na of the Constitution of betrayal of public trust. Anong betrayal public trust? Saan banda? Tulad nga ng sinasabi natin, hindi po gagawin ni Pangulong Marcos Jr. kung mayroon siyang paglabag sa batas. Ay, nako. Talaga naman, oo. Guys, alam niyo itong mga to, ayaw talaga nila magpatalo eh. Gumagawa talaga sila ng paraan para lang talaga sisirain si PBBM. Kahit alam nila na wala namang legal na basihan itong pinaggagawa nila, kung ano-ano na lang pinaggagawa. Dahil kasi magaling ang Pangulo, hindi nila tatantanan yan. Kaya nga, titingnan natin kung hanggang saan kaya itong mga to. Nung sinurrender mo Marcos, ang isang Pilipino sa mga dayuhan noong araw na ngayon, March 11, sinurrender mo ang soberenya ng bansa. Bakit? Isla ba siya? Tao siya, nagkamali siya. Ang daming namatay sa war on drugs niya. Kahit sabihin mo 10 lang yan, dapat lang panagutan. Hindi po Siberia yan, hindi po Pilipinas si Digong. Siya ay human being. Pag nagkasala sa batas, dapat lang managot. Ganun lang kasimple po yun. Anong Siberia ka dyan? Siberia yung pagmumukha mo, no? Anong Siberia? Siya nga ay sinuko niya yung Ayungin Shore. Sabi ni Mr. Carpio sa China, kaya yan. Nung si Digong ang upo, dumami ang mga Chikwa dito. Itinayo ang pugo. Nagkandalitsi-litsi na. Di ba? Ang dami kayang mga ibang project ni Digong palpak. Hindi naman talaga mga kababayan. Ito si Digong, hindi talaga magaling na pangulo yan. Kasi lahat naman ng project ni Digong, mga kababayan, yan eh. Galing naman sa blueprint ni dating Pangulong Marcos Sr. Ginamit niya lang. Saan kayo makakita? Walang sariling plano. Alam niyo si Digong, hindi madiskarte. Pagdating sa mga, di ba? Mga drug lord, pinoprotektahan niya. Di ba sabi ni Mr. Las Cañas, protector ng drug lord yan.
tsaka ni Asierto ba yun, tsaka Matubato. O, kailangan ng ma-impeach complaint ng 102. Yan ay kung papayag ang mga kongresista. 102 kongresista o 1/3 ng kabuuang membro ng Kamara upang maipadala ito sa Senado na siyang magsasagawa ng impeachment trial. Ay, sus, Marius. Tingnan nga natin, hindi mo alam na si Speaker ang, tawag dito, ang Speaker of the House. Kaya nga, mga kababayan, kung nagkataon na palitan si Speaker that time, nung panahon pa noon, yung matunog pa si Gloria Labandera. Munti ka na, mabuti nauna ni Speaker eh. O, di ba? Malamang. Ito plano na nila, matagal na siguro 'yan. Mapapatalsik si PBBM. Nung panahon pa na yun, di ba? Kaupo lang, mga ilang buwan lang, natunugan na yung pagpapatalsik kay Speaker that time. Mabuti nga, naunahan eh. So, masasabi siguro natin, God is good all the time, mga kababayan. Hindi niya papayagan yan, dahil alam niya, matinong mga politician itong mga ito. Kaya, ay nako, dito si Cardema, talagang, desperado na ito, mga kababayan eh. Desperado na mga yan. So, ano mga kapalagayan nyo? Abangan po natin yan. Titingnan natin kung ito ay kakasah. Diba? Si PBBM pa. Hindi nyo pa kilala ang galaw niya. Talaga siya pang pinunterya mo, ha? Sige nga, titingnan natin kung hanggang saan kaya mo. Cardema, ikaw lang. Napaka-cheap mo. Si Cory Aquino nga, hindi uubra, ikaw pa. Amerika pa ang kaso. Sinampahan ng kaso ang mga Marcoses doon. Hinabol pa ang kanilang mga sinasabi na ill-gotten wealth, magnanakaw Marcos, kung ano-anong pinagbibintang sa kanila. Ano nangyari? Malaking sampal kay Aquino yun, kay Cory, yung pagkapanalo ni Madam Imelda sa Amerika, sa kaso niya. Malaking sampal yun. Sa Aquino administration yun ang nakikita ko. Panalong dating First Lady eh. Hindi nyo kakayanin. So, ayan guys, kini-question ni Congressman Asidre. Sabi po niya dito, basahin po natin. Sabi ng Abante News Online. Kini-question ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang timing ng paghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Short lang to sabi dito guys, Asidre kini-question timing ng impeachment complaint laban kay PBBM. Agay. Ang tanong ko lang po, sa impeachment may 2 linggo na lang pagkabalik namin ng sesyon. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment pero kaduda-duda na ito ay ipafile 4 na araw bago ang eleksyon. O nga naman sana ho ang ating mga kababayan ay tingnan na hindi natin ay tingnan hindi ho kandidato ang ating presidente at bakit kailangan po itong gawin sa kanya. Siyempre, 'di ba? Alam na nila kasi yan, congressman, na medyo tagilid na sila. Kaya kung ano-ano na lang ang pinaggagawa nila. 'Di ba? Hindi nyo ba napapansin ang bawat rally ni Sara Duterte, ang plataforma niya si Pangulong Marcos Jr., 'di ba? At ang pamahalaan at yung mga congressman ang nag-impeach sa kanya, yun ang plataforma. Walang matinong plataforma. Isa sa mga diversionary tactic nila yan. 'Di ba? Para makuha nila ang simpatya ng taong bayan. Pues, alam na ang galaw ng mga Duterte. Actually, nakakasawa nga sila eh. Sa totoo lang, lalo ni si Sara Duterte, nakakasawa. Ang dami nagagalit sa kanya, sa totoo lang. Ang mga DDS lang tagapagtanggol niya. No? Ikaw ba naman si PBBM pa i-impeach mo? Nang dahil lang dyan sa isang mamamatay tao? Kriminal? What the heck? Di ba? Kaya nga, mga bes, mabuti na lang at natunugan ni speaker noon na muntik na siyang mapatalsik sa house. At alam nyo naman, si PBBM, matalino yan. Since pa alam niya na ang galaw ng mga Duterte. Di ba? Magaling makisama si Pangulong Marcos Jr. Kahit sino. Pero yung sabihin mo, kumbaga, stab mo siya at the back, ay, matutunugan niya kaagad yan. PBBM pa, malakas ang radar niyan.
Hindi nyo kakayanin ng Pangulo. Sabi ko nga, ang mga Marcoses, matibay po yan. Trial of the century ang nangyari sa kanila ng kanilang mga kalaban. Nanalo ba sa international court? Diyan po sa Amerika? Hindi. Uulitin ko, malaking sampal yun sa administrasyon na yun, yung pagkapanalo ni Madam Imelda Marcos, First Lady dati natin. 'Di ba? Sinasabi natin mga kababayan eh. So, kini-question. Kaya, mga bes, abangan po natin itong mga resulta na ito kung tawag dito, kung ito po ay kakatigan ng Kamara. For sure, maraming congressman na disagree. 'Di ba, guys? Yun lang. I-impeach ang Pangulo. Isusuko daw ang soberenya. Ano yun? Isinuko ang Pilipinas sa dahek. Si Digong yun, tao yun, hindi isla. Kaloka. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Kayo na pang balang muska. See you again on my next upload video. Bye bye and baboos. God bless Philippines.